Hello. So, ngayong araw na to ay naka-schedule po tayo na maglinis ng ating mini fish pond. Ayan, gumamit kami ng napakalaking planggana para po siyang bathtub. Para sa mga bata, even sa mga adult, pwede yan gamitin. Pero instead na gamitin namin sa ganoon, ginawa namin siyang fish pond. Ayan, kung makikita nyo, dark green na ang kulay ng ating fish pond dahil yan sa mga lumot. At yung nakukuha natin na tubig galing sa ating pond ay ipandidilig natin sa mga halaman para hindi sayang at mas tataba pa yung mga halaman natin kasi may mga lumot yan, no? Kasamang pampataba para sa mga alaga. Ayan. So, ang una natin gagawin ay syempre, papalitan natin ang tubig. Tatanggalan natin ang tubig. Nga pala, ang mga alaga namin ay mga molly. Ayan, ganyan ang mga itsura nila. So, itong fish ponds na to ay mas maliit kaysa dun sa malaking bilog kanina. At itong dalawang to ay medyo malinis pa naman. Hindi, malinis talaga yan. Kaya hindi pa natin sila papalitan. Pero okay lang naman na green yung color ng tubig kasi nagiging oxygen ng mga isda ang lumot. Mas gusto pa rin natin na clear para nakikita natin ang ating mga isda. Yan. So, ganun lang ang gagawin muna natin. Kailangan nating bawasan ang tubig at sa kabilang banda, nagsisiga pala kami dyan ng mga tuyong dahon at mga nakat naming mga sanga na mga halaman namin. So, dahil malaking tabdo o malaking pond, konti, ewan ba, basta, medyo malaki siya sa amin, kaya medyo matagal ang proseso. Medyo matagal ang pagtanggal ng tubig. So, pero, naglagyan na rin kami ng malinis na tubig sa katabi nito. At mamaya, may gagawin tayo dyan, syempre pa. Standby lang yan. So, kita nyo, no? To me, joke lang. Ito yung dry wood namin, no? Driftwood ba tawag dyan? Nagiging bahay yan ng mga isda pag nilagay na sa pan. Okay, so ganun at ganun lang. So, ang gagawin lang natin, yung tubig na kanina na standby ay pagta-transferan natin ng mga isda galing doon sa fish pond. So, sasalain natin yan. Siyempre, habang tinatabo, baka may mga sumama. So, ngayon, merong dalawa. Oh, kita nyo ba yan? Oh, same process lang po yan. Meron nga pala kaming bisita. Ayan, pakilala ko siya sa inyo. Hello! Ay, nasaan siya? Ayan na siya. Hello! Ang pangalan niya, pinangalanan namin siyang Putol. Kasi wala siyang buntot. Diba? Ang cute niya. Oh, diba? Bagong kain yan. Kaya malaki ang tiyan. Diyan lang siya. Diba? Super green po yan. Pero, tingnan po natin mamaya ha. Kung ano na po ang kalalabasan. So, stay tuned.
makikita nyo po, sinasala na dahil tapos na po natin tanggalan ng mga tubig or ng mga dumi-dumi muna. Binabawasan na pala natin yung tubig. So ngayon, sasalain na natin yung mga isda. Ayan, di ba? Madami po yan. Pero tingnan nyo po mamaya kung madami nga ba talaga sila. So, unti-unti lang po. Kaya careful lang po kasi maliliit po yung isda. Kaya baka pagka hinawakan natin, mapisat. Kaya medyo gentle and may care po yung paghawak at paglinis sa bahay nila. So, tingnan po natin ulit. Tingnan na po natin kung gaano kadami ang isda. Yan, konti na lang po yung tubig na aalisin natin dito sa pan. Tapos na. Diba? Ganun lang kabilis. Oh, by the way po pala, tinatapon namin yung tubig sa sahig kasi baka po may kasamang isda. Kaya sa sahig lang po muna. Pero kapag sure po kami na walang nakasamang isda, saka po namin binubuhos ulit sa mga halaman. So, and konti na lang, konting push na lang po, tapos na. So, tingnan po natin kung gaano sila kadami. Yan. Oh, hindi po masyado malinaw. Pasensya na. Later po, makikita po natin. Load po muna kayo ha.
ready to transfer. Pero bago po yan, syempre, lalagyan muna natin ng bagong tubig ang ating fish pan. So, nalinisan na po namin yung fish pan, sprayan na namin ng hose, pero hindi masyadong itinapon lahat ng tubig kasi again, yun po ay maganda para sa mga isda, yung kaunting lumot. So, ayan, ganyan po sila karami. Ayaw nilang lumapit sa akin. Okay lang yan. Hindi na ako kalala. Ayan, so, itong makulit na bisita namin, ayan, laro lang siya mag-isa. Sige, dyan lang siya. Habang kami ay magpupuno ng tubig sa aming fish pond. Yung tubig po pala namin ay galing sa, hindi siya commercial, sa deep well po siya. Ayan, so sprayan natin. So pag kasi sa commercial medyo may mga chlorine po yun, so hindi po maganda sa isda. Linisan na po natin yung ating pan. So hindi na po namin yan inis-isa, no? Ganyan lang po yung paglilinis namin. At ulit, ipupunuin na po natin ng tubig itong ating fish pan. Saka natin i-transfer mamaya yung ating mga isda. So, babalikan ko po kayo kapag na-transfer na yung mga isda. Tingnan po natin kung gaano talaga sila karami, no? At kung ano yung tsura ng fish pan pagkatapos palinisan. Ayan, binubuhusan po yan ng asin. Tapos, naglagay din po kami ng water plants dyan. Para sa ganon ay parang natural environment pa rin ng fish. Ayan po pala si Spy, ang aming alaga. At siya ay nagpapahinga. Kasi mainit dito, kaya masarap matulog para sa kanya sa ilalim ng puno. Ayan na po ang water plant natin. Nalagay po natin. So natural ecosystem pa din or environment ng mga isda. Pagkatapos po niyan, ita-transfer na po natin ulit ang mga isda. Galing po doon sa mas maliit na planggana natin, dun sa pinag-transferan natin, so malinis po yung tubig, no? So mamaya makikita na po natin yung mga isda, no? Ayan, okay, sige, ayan, so mag-start na pong mag-transfer. So unlike po kanina, ngayon hindi na po natin sasalain yung mga isda, no? So kasi pwede na po siyang tabuin kahit na makakuha na po ng tubig doon mula sa mas maliit na planggana kasi malinis naman po yun. So careful lang po para hindi po masaktan yung mga isda. So nilalambat pa din po kahit ganun para po hindi masaktan ng tapo pala, no? Okay, so same process po hanggang sa ma-transfer po natin lahat sa fish pan natin.